Inihahanda ng Barca ang isang lubos na mabangis na taginit dahil sinabi na ni Hansi Flick kay Deco kung sino-sino ang mga pangunahing target na gusto niyang kunin para gawing pinakakinatatakutang koponan sa Europa ang FC Barcelona. At ito pa dahil may ilang pangalan na talagang hindi inaasahan. Ngayon, pag-uusapan natin, halimbawa, sina Julian Alvarez, João Pedro, mga napakahalagang manlalaro na maaari maging perpektong dagdag para sa Barca. At higit sa lahat, tungkol din sa isang signing na itinuturing ng club bilang pinakamahalaga ngayong taginet. Ikukuwento ko rin kung sino-sinong manlalaro ang posibleng umalis dahil kailangan ng Barca ng tunay na revolusyon. At hindi lahat ay makakaligtas. Imposible yon. May kaba, may mga galaw, at may mga operasyong napakakomplikado pero magagawa rin ang mga ito. Kalma lang. Dahil kung makuha ni Flick ang gusto niya, mag-ingat kayo sa FC Barcelona na ito. I-like mo na agad, isa to sa pinakamalupit na video ngayong tag-init. At mag-subscribe ka na rin dahil sa Barca Hoy, ibinabalita namin sa iyo ang lahat ng nangyayari sa mundo ng Barca bago pa man sa iba. Alam nyo na, tuwang-tuwa si Hansi Flick sa ilang bagay tungkol sa koponan. Gusto niya si Pedri, hanga siya kay Lamine Yamal at may espesyal siyang koneksyon kay Gabi. Tiwala siya sa depensa, lalo na kina Gerard Martin at Pau Cubarsí. At naniniwala talaga siya na ang Barca ay may napakatibay na pundasyon na may potensyal na bihira lang sa mga koponan sa Europa. Pero iniisip din niya na malayo pa ang koponan sa pagdumina sa Europa. Gusto niyang manalo ng Champions. Naniniwala si Flick na medyo kulang sa pisikalidad ang Barca. Kulang sila sa lalim, kulang sila sa bagsik at higit sa lahat, kulang sila sa kakayahang manindak ng kalaban. Sa ilang partikular na sandali ng laro, kulang sila sa pagiging dominante laban sa kalabang koponan dahil sa ngayon, wala o kakaunti lang ang mga koponang natatakot harapin ng Barca. At gusto ni Flick na baguhin yon. Gusto ni Flick na maging bagong Bayern. Gusto ni Flick na maging bagong Arsenal. Gusto niyang maging isa sa mga koponang binabanggit ng lahat at kinatatakutan kapag pinag-uusapan sila. Gusto ni Flick na baguhin yon. Gusto ng Aleman na coach na magkaroon ng kopo ng kaya mag-press ng mataas sa loob ng 90 minuto, isang vertical na Barca, isang agresibong Barca, isang Barca na mabilis, malakas sa kontra, may lakas at killer instinct. At dahil dyan, humingi na siya ng mga particular na pampalakas na ngayon ay ikukuwento ko sa iyo. At makinig kang mabuti dahil may isang posisyon na sa loob ng Barca, sa loob mismo ng club, sinasabi nilang may isang pangalan na itinuturing nilang ganap na prioridad. Pinag-uusapan natin ang isang forward. Pinag-uusapan natin ang manlalarong maaaring baguhin ang kasaysayan ng FC Barcelona. Alam nyo ring hindi na magpapatuloy ang Barca sa susunod na season? At ngayon, mas malakas kaysa dati ang pangalan ni Julian Alvarez. Oo, striker ng Atletico de Madrid. Hindi lang basta interes. Pinag-uusapan natin ang manlalaro na kinahuhumalingan ni Flick. Pero syempre, mula mismo sa kampo ni Julian Alvarez, may mga usap-usapan din, may mga komento rin na posible siyang mapunta at pumirma sa FC Barcelona. Bakit bagay na bagay si Julian Alvarez sa ideya ni Hans Klopp? Bakit magiging napakaganda nito para sa Barca? Manlalaro na malakas mag-high press, napakalikot gumalaw, agresibo, syempre maraming goal, may intensity at napakahusay sa depensibong trabaho. Naniniwala si Flick na kayang maging kumpletong striker ni Julian sa bagong Barca. Isang football player na kayang mag-press ng matindi at maging tagapagpasya sa mga malalaking laban tulad ng Champions semifinal at final. Ang problema? Sa ngayon, hindi pa nagpapatinag ang Atletico, patuloy silang tumutukoy sa clause. At ang Barca, alam nyo naman, sa ngayon ay nasa isang maselang sitwasyon. Ang wage bill na pinalaya na mabait na si Robert Lewandowski ay napakalaking tulong para makuha ang perpektong striker na sa pananaw ko ay dapat ang mahusay na si Julian Alvarez. Sa loob ng Barca, naniniwala ang ilan na kung igigiit ng manlalaro, posibleng matuloy ito at lalong iinit ang usapan. Siyempre, nagbibigay siya ng pag-asa at sigurado akong mainit siyang tatanggapin sa locker room. Isipin nyo, si Lamine Yamal sa kanan, si Pedri nagpapasa, si Julian Alvarez umaatake sa espasyo, si Rafinha todo bigay, nagpe-press at gumagawa ng goal kasama si Julian. At syempre, pinipiga ang kalaban sa pressing na yon, lalo na sa tulong ni Julian Alvarez. Talagang matindi yon. Ilagay mo sa comments kung ano masasabi mo sa transfer na ito.
Pero hindi lang si Julian Alvarez ang kailangan ng Barca, kailangan din nila ng mapagkakatiwala ang striker at kung si Julian ang piliin, siguradong may backup sila. May isa pang striker na gustong-gusto nila, si Joao Pedro, isang manlalaro ng Chelsea, napakabata at napaka-talented. Isang manlalaro na itinuturing din nilang perpekto para sa rotasyon sa opensa at syempre, bakit hindi sabihin, para maging kumpletong striker ng Barca. Si Joao Pedro ay may isang bagay na kinagigiliwan ni Hansi Flick at ito ay ang kanyang mobility, kanyang technique, kanyang dribbling, kanyang kakayahang makipag-ugnayan at isa siyang manlalaro, gaya ng sabi ko na sobrang versatile. Pwede siyang maglaro bilang striker, pwede siyang maglaro bilang false nine, pwede rin siyang maging second striker, kabilang na ang paglipat sa gilid. Iyan ang kinagigiliwan ng German coach na kabisado ang pangangailangan ng Barca. Ang problema, pinansyal na issue. At syempre, hindi rin naman basta-basta ibibigay ng Chelsea ang manlalaro. Kasi nga, patuloy pa ring limitado ang Barca dahil sa financial fair play, gaya ng sabi ko, kahit na may ganung pag-alis, di ba? Dahil sa pag-alis ni Robert Lewandowski, mas mapapalapit na silang makapag-sign ng walang abala sa pera. Kaya naman si Flick ay gumagawa ng mga malikaing paraan. O isang posibleng pagpapahiram, bayad ng hulugan o palitan, ibig sabihin, isa pang manlalaro sa usapan para bumaba ang presyo ng pagkuha. Kasi nga, mapilit si Flick. Gusto ko ng mas matinding pwesa sa harap. Kailangan nating kumuha ng striker na siguradong maaasahan. Isang striker na palaging nakakagawa ng mga goal. Pero toto kayo, makinig kayong mabuti dahil may isang deal na lihim na umuusad. Sa ngayon, may pinag-uusapan na pagkuha ng isang manlalaro na maaaring makapagpabago rin sa FC Barcelona. At hindi ito isang striker. Sa pagkakataong ito, pinag-uusapan natin ang isang manlalaro sa midfield. Sa Barca, naniniwala silang isa ito sa pinakamalaking oportunidad na yung tagginit. Dahil pinag-uusapan natin ang isang world-class na manlalaro ng football, may karanasan, may liderato, at may kakaibang kalidad. At higit sa lahat, ang pinakamaganda, darating siya ng libre. Oo, Gino, libre. Isang manlalaro na matatapos na ang kontrata at matagal nang gusto ng Barca. Hindi rin ito ang unang beses na sinubukan siyang kunin ng club. Dahil minsan na naging sobrang lapit na makuha siya, pero sa huli, hindi natuloy yon. At may isang bagay na talagang nagpakabaliw sa mga taga-suporta ng Barca, ang mga sikat na larawan. Nakapost siya na suot ang jersey ng Barca. Oo, Gino, umiikot pa rin ang sandaling yon sa social media. Totoo rin na sabi ng ilan, kung hindi siya dumating ngayon, baka hindi na talaga siya darating. Maaring napakalapit na ng manlalarong ito sa Barca dahil marami ang naniniwalang hindi naman talaga tuluyang nagsara ang usapang ito. Pero hindi kailanman nakalimutan ng manlalaro ang ideya na isuot ang kulay ng Barca. Ang problema, sa ngayon, ang Atletico de Madrid ay pumasok na ng todo sa usapang ito at gusto ni Simeone na mauna sa Barca. Naniniwala silang malaking tulong ito para mapataas ang antas ng pagiging kompetitibo ng koponan. Sa ngayon, nakabitin pa ang desisyon, Barca o Atletico, Flick o Simeone, at ang manlalaro ay si Bernardo Silva. Oo, muli na namang lumitaw si Bernardo Silva sa radar ng FC Barcelona. At tandaan, dahil maaring ito na ang pagkakataon na tuluyan na siyang makuha.